Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel at bago po ang lahat ay advance Happy New Year po sa inyong lahat mga karibyo. At eto na nga, kapapasok lang nagkatotoo na. Pres Marcos di makapaniwala sa nangyari. BP Sara binasag katahimikan. Yan mga karbi natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni News PH, yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Po to ng meron pa talaga bang suporta ang mga Duterte. Kasi po kahit pa paano nakikita po natin nangangantsaw, no. Kinakantsawan tayo ng mga supporter ni Tamba, ni Tambi at supporter po ni Pangulong Marcos. Medyo nangangantsaw po na nasan daw yung pinagmamalaki natin na milyon-milyon, no. Una, wala po nangangakong milyon. Baka hindi po nila alam kung ano po ibig sabihin ng milyon. Kung may milyon na po na nagpoprotesta, people power na po 'yun. Iba na po sana nakaupo sa kapangyarihan, no. Ito po ay inaasahan natin, siguro naghihintayan lang, no, kung sino yung mauna. Wala na lahat po ng palala po ng palala, no. Yung panggigipit tuloy-tuloy. Nagsanib po talaga, no. Ano po yung mga pangyayari? Nagsanib po talaga yung media, yung mga dilawan kakamping, lumaya sa diliman, naging atakdog, no, naging atakdog. Alam po ninyo yung mga dilawan, real talk po. Ang husay po nila na yung magagandang proyekto ni Pangulong Duterte, pilit nilang pinasasama, no. Dahil araw-araw paulit-ulit. Alam nyo, yung mga Pilipino sawa na sa copy-play ninyo, nakakahiya, no? Sawa na po yung mga Pilipino sa paulit-ulit na paninira ninyo. Kung may magandang mga proyekto, tayo hindi po tayo naninira, no? Kung may magagandang proyekto, gusto nating suportahan eh. Pero ang napakalaking katanungan natin, asan? Sa pamagat po. Alam nyo, siyempre, marami po sa atin, aminin na natin at hindi. Ako, inaamin ko po, no? Ako po ay siguro napakabata ko pa para maunawaan ko kung bakit nagalit yung mga tao sa mga Marcoses, no? Noong 1980s. Talagang hindi pa tayo tao eh. Nakita na lang natin yan, tapos na-control nila yung media, nagalit. Pero yung dilawan, sa palagay ko, mas worse pa, no? Mas worse pa sa mga Marcos. Pero ngayon po, nababalikan po natin dahil nga sa tinatawag nating actual nating naranasan kung paano po tayo pamunuan ng mga Marcos. Alam niyo po yung napaka-upbeat ng mood nyo, yung mga kanta po ng bagong silang, bagong buhay. Nakaka-uplift po ng damdamin, sabay makikita mo na naghari-harian si Tambi, no? Bumabalik po talaga yung mga nabuhay nung panahon na yan, yung mga tao na. Yung mga kwento na Romualdez din po, yung nagpasama sa naunang Marcos, no? Yung naunang Marcos, yung tatay, Romualdez, at tatay rin yata nitong si Tambi, kaya talagang hindi maputol-putol eh. Isa po tayo, instrumento, di ba? Kahit na po sa maliit nating paraan, no? Alam po natin yung mga marami po na mga Duterte supporters ay sumuporta po rito sa unity team na to, no? Pero yun na nga, ang masakit mga sabihin na naging instrumento tayo, no? Minsan gusto ko rin si BP Sara eh. Kasi kung tumakbo ka lang sana, hindi sana nagkaganito, no? Wala po tayong aasahan sa mga susunod pong pangyayari. Nakita niyo naman po kung alam niyo yung wala po silang remorse, hindi po sila kakikitaan na pagkilala na may mali silang ginagawa, no? Yun yung minsan pag naiisip mo kung si BP Sara nakinig ka lang sa tatay mo,
no? Kung si VP Sara nakinig ka lang sa mamamayang Pilipino na nananawagan sa iyo na ran sararan, kahit po mahigpit siguro ang laban at nanalo ka. O kahit natalo ka na, pagpalagay na natin, at least wala tayong aasahan, di po ba? Kung natalo, alimbawa po, pinaglaban natin eto hindi po ako mahilig kung what if ha. Kaya lang Pasko naman eh. Halimbawa po, no, nakipaglaban tayo, siyempre bakbakan yan sa dami ng pera ng kalaban, no? Sumuporta tayo, nangampanya tayo kay Sara Duterte, very close ang laban. Alam ko very close talaga eh. 'Di ba? 32 million versus 31 million, no? It's either of the two mananalo. Kahit nga po manalo tayo, hindi pa rin masakit eh. Alam niyo kung bakit? Kasi alam natin binigay natin ang lahat eh. Pero tayo ngayon nanalo. Kasama kami sa nagpanalo. Kahit i-deny nila, putya, parang alam niyo dilaw na dilaw po yung utak eh, no? Dinideny na nila ngayon lahat ng existence ng Duterte. Dinideny na nila ngayon yung papel ng mga Duterte sa pagkakahalal. Parang pagpakikinggan mo yung mga vlogger na mga yan. Akala mo si Marcos talaga, putya. Marcos lang yan nagdalag dyan sa mga... So, eto nga po yung tanong mga ka-review natin, di ba? Posible kayang manalo si PBBM bilang presidente nung ano pa ha? Kung hindi naipalibing ni dating Pangulong Duterte, no? Yung kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Kasi para sa akin mga ka-review natin, ito ay opinion lang din naman po, no? Malaking ano yun, malaking points, no? Na para sa kandidatura ni PBBM yung pagpapalibing, no? Ni dating Pangulong Duterte doon kay Marcos Sr. Diba? Kasi doon parang naisip ng taong bayan na okay naman pala. Diba? Kaya inilibing sa libingan ng mga bayani. Yun, parang naiangat muli yung kanilang pangalan. Pero kakaiba po, diba? Tinulungan na nga kayo, diba? Pero ngayon, kayo naman yan ng trinatrahidor, mga karabya. Parang ganun yung pong lumalabas eh. Diba? Matapos mo silang tulungan, ikaw naman yan ang tinitira. Dahil nga po, sa ambisyon, mga ambisyon, no? Na sa kapangyarihan. Mga Duterte, kala mo, totoo. Pinaka-popular na Pangulo, pinakamaraming nagawa. Anyway, no more. No, last nyo na to. Ako, ang mga Pilipino, pag umulit pa po tayo sa mga Marcos o sa susuportahan ng mga Marcos sa tambalang Marcos Romualdez, pag tayo umulit pa, talagang wala tayong karapatang maging bansa. Alam niyo po yun? Parang lumalabas ngayon, mga ka-review natin, no? Parang yung panahon ng mga dilawan, di ba? Nung nabaliktad po ang mundo ng mga dilawan, nung naging presidente po si dating Pangulong Duterte. At ngayon naman po mga ka-review natin, posible ring bumaliktad din ang mundo ng mga Marcos at Romualdez. Mga ka-review natin, no, sa larangan ng politika. Kung patuloy po nilang gagawin yan, no, sa taong bayan, na. At patuloy po nilang sisiraan si Vice President Sara Duterte. No, gusto pa nga nilang ipa-impeach, no? At papasukin ng ICC. Lahat-lahat po ginagawa nila. At sumusuporta pa sila ngayon sa mga kaliwa. Bakit natin masabi? Kasi nga po, di ba, itong mga Makabayan Black, mga ka-review natin, mga kaliwa po yan. At gusto rin lang buhayin ang peace talk, no, dito sa mga kaliwa para suportahan kayo ng taong bayan. Ganun po ba? Naku po. Hindi ko po alam kung ano po yung no, kung too early. Grabe. Walang pakundangan. Alam niyo yun? Yung walang pagkukunwari na kunwari bati namin kayo ha. Walang kunwari yan. Pagka panalo, alam niyo po yung ginawa. Lalo na mga vlogger. Drugin ng mga Duterte na yan. Kami na lang. Amin ang kapangyarihan. Alam niyo yung pagpapakabait, pagpapaka-humble nila sa mga Duterte. Nagmamano pa sa mga Duterte. Real talk po, di ba? Ang ganda ng visuals. Nagmamano kay Digong. May nagmano pa kay Sara Duterte. Akala mo talagang yung mga Marcos, talagang kala mo, putya. Ayos to. Tuloy-tuloy ang natin.
tuloy-tuloy ang pag-unlad mula kay Pangulong Duterte papunta kay Pangulong Marcos. Siyempre, biruin nyo naman, no, napakagalang nila. May nagmamano-mano pa. Alam niyo, mga visuals na gano'n na minamanuhan nyo na parang isang buwan. Kasi nga po mga ka-review natin, no? Ito opinion lang po baka sakaling tumama rin para sa mga opinion ninyo, no? Para talagang ginamit lang po nila yung mga Duterte. Like for example, yung sinasabi ni Sir Badong na pamano-mano, di ba? Nagmano sa mga Duterte. Ibig sabihin, ginagamit lang po nila yung mga Duterte. Ha? Kasi iba pa rin yung impact po mga ka-review natin kahit, di ba? Wala na po yung ating dating Pangulong Duterte, hindi na po siya presidente. Iba pa rin po yung impact nung kanyang pamunuan, no? Pamumuno sa ating gobyerno, di ba? Kaya siguro naisip po nila na maganda talagang dumikit tayo dito. Lalo na po nung naging vice presidente nila, si Vice President Sara Duterte, di ba? Siguro ko laking ano nila noon, advantage, no? Kasi, di ba? Duterte po ang kanilang vice presidente. Pero ngayon po, di ba? Halos isuka nila si VP Sara sa kanilang administrasyon, mga ka-review natin. Gusto nilang sipain si VP Sara sa kanilang unit team. Kasi iba na po ngayon yung unit team Marcos Romualdez na po at hindi na po Marcos Duterte. Palang yata. Talagang yung mga ano lang, yung alam mo yung nagtimpi ng napakatagal na panahon yung mga dragon na na mga vlogger. Isang buwan pa lang yata gusto ng sunog. Magbuga ng apoy. Gusto na sunugin yung lahat ng mga ugnayan sa mga Duterte. Natatakanta ka talaga ako. Kapapanalo pa lang natin. Talagang mga demonyo mga Duterte, digong nyo. Sabi ko, saan nanggagaling yung galit nyo? Sa mga Duterte. Yung pala gusto lang pala nilang, ang gusto pala talaga nilang mga maging kapartner, no? Ang gusto pala talaga nila maging kapartner, yung mga Dilawan, etong mga sila Franz Castro, no? Sa totoo lang po. Yung nga rin po yung problema, no, mga ka-review natin dito sa ating mga katulad nating mga content creators, no, mga vloggers, mga ka-review natin. Kung talagang sumusubaybay po kayo sa lahat po ng mga content creators po, political content creators, nung kapanahonan po ni dating Pangulong Duterte, halos, no, araw-araw, no, si Duterte po ang kanilang kino-content, or I mean, pinupuri, mga ka-review natin. No, puring-puri nila si dating Pangulong Duterte. Kaya masyasyak ka rin, mga ka-review natin, no, kung bakit po ganun na lang yung ganun na lang kabilis nilang nakalimutan yung kanilang pinagsasabi nung presidente pa po si dating Pangulong Duterte. At sa ngayon, di ba? Na halos po balatan na lang nila ng buhay si dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi natin hindi natin maisip kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari. Yung motivation nila, 'di ba? Kasi dati naman, ang bilis-bilis kasi, mga ka-review natin Ang bilis nilang magbago. O kahit nung, 'di ba? Puring-puri nila si dating Pangulong Duterte noon Pero ngayon halos, 'di ba? Gaya ng sabi ko, halos binabalatan na ng buhay ang mga Duterte. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, ay comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video, at wag na rin pong kalimutang mag-subscribe. Yan kay News PH, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay